Yan. Gandang oras sa lahat dyan sa Pilipinas. Good morning there. Dito sa amin sa London City, Ontario, Canada ay 3:30 ng hapon. Sundo na naman tayo ng ating apo. Yeah, December 14, 2023. Yan, sundo na naman. Yan, morning, afternoon. Nakakatuwa, di ba? Okay. Yan, malamig eh. Kaya lang, pag ginaganyan ko, mukha ko ang ganyan. Pag ginaganon ko, ang camera doon sa likod, doon sa harap. Yan, nakatakip na yung mukha ko. Malamig kasi masyado. Yan. Ito yung paligid namin dito as you all know, progressive ang lugar na to. Parang hindi nawawala ng pera. Imagine mo, may mga Quebec pa sila, Montreal, British Columbia. Ang laki-laki ng Canada. Sobra. I think the second largest. Labas muna natin kasi may mamaya na tayo magtakip pag medyo malamig. The second largest and the coldest places on earth. Yeah, parang ganun. I don't know kung anong superlatives dito. Basta malamig. Ano kayang bakit kaya na-attract sila dito? Siguro potato, may corn, malawak ang kanilang corn fields eh. So hina-harvest nila yan after 3 months or 4 during summer, and it will really maybe makasupply din sila ng pagkain dito. At saka maganda ang tubig din dito eh. First ko na napansin yung tubig gripo, mainom, potable water ang nasa faucet. Ang galing, no? So maganda ang kanilang pamamalakad. Doon kasi sa Pilipinas, with due respect, no? Pilipino din ako eh. And I love my country and I want to help my country. Kasi pag hindi yan, nobody reminds us. Parang evil prospers when few good men will just be bystanders. Makipag-actively participate nga tayo. Ito ng vlog spot natin. Ayan, vlog spot natin. Wala ng dahon. Araw-araw tayo nandito eh. Pag may pasok ang aking apo. Ayan. Ayan. May nagpapa-advise din sa akin na yun, politicians. Kako, ang hirap magbuo ng what do you call that one, blueprint ng Pilipino. Pero nevertheless, parang we are on top of the ground. We are on top of the ground na. Medyo nakaangat na yung paa. Ang isang paa nasa lupa pa. Ang ibig sabihin yan, we talk of already. Ang mahirap eh, hindi na sustain dahil attracted talaga mga politician, mga leaders natin ng anomaly. Dito pag nagtrabaho ka ng 100,000 pesos ang sweldo mo, 40% balik sa gobyerno. Doon sa Pilipinas, ito Canada, pag may 100,000 ka doon, kung pwede ang ibalik mo sa Pilipinas, 1,000 lang. Kasi nahihilot ng mga fixer sa loob. Dito walang hilot-hilot. Kung anong nasa resibo, yun talaga ang ibabalik sa gobyerno. Dito pag kumain ka ng 100, mag-tip ka ng
20 pesos talaga, parang obliged ka, or 10 pesos. Obliged ka sa ah, mga waiters and waitresses magbibigay, parang SOP. Kasi hindi ka taga rito sa Canada pag wala yung SOP na yan na para makatikim ng tip ang mga nagsiserve sa restaurant. Sa atin, walang tip-tip. Maliban sa tax na kinukuha sa kinakain mo, magbibigay ka talaga ng para sa, so almost 50% ang nawala sa'yo. Ang kinain mo na 100, ang 40 na sa gobyerno, ang 10 sa nagsiserve ng pagkain. I don't know bakit sila, tingnan mo ang paligid. Parang masaya sila, ha? Hindi lang siguro sa sandali, rabbit trail muna tayo. Ayan, oh. Ano yan, Mazda. Galing Japan. Ang galing dito. Japanese cars at saka Korean cars ang nandito. Ang dami. Ha? Almost 50% dito. Ang mga, ayan, Nissan, oh. Yun, Nissan yun, oh. Nissan yun. Ayan. Ang galing ng Japan at sa South Korea. Ano kayang Pilipinas? Ano kayang mai-contribute natin? Ito ma-contribute natin. Nurses and mga PhD, ha? Biro lang to, ha? Punas, hugas, dumi. PhD. Pero lahat naman ng mga nurses dito, ako, matagal din ako, 30 years ako naglinis ng patient. Yung kanilang dura, ang kanilang hininga, nasa akin lahat. Pag may sakit yung pasyente ko, nasa ulo ako banda palagi. Almost 100% nasa ulo ako ng pasyente, ang hininga akin lahat. And during that time, 1990, nag-anesthesia ako, walang mask. We don't cover the face of the patient. Kaya marumi ang trabaho namin. Not to brag, no? Kasi I dream also nung maliit pa ako na to have a decent job, parang ganun. Na parang hindi mo rin ako ipuput down. Kaya nag-ambisyon din ako na umangat sa tulong ng aking parents. Kaya ako scholar, hindi pagyayabang. Huwag kang magalit, ha. Parential scholar, full time. Galing sa 100% galing sa parents. Di ba? Ayun. Kaya we started this conversation with the development na kinukumpare kong Philippines, no? At thank you pala sa nag-request na politician ang titirahin natin uli. Hindi naman. Siguro magpadala kayo dito ng somebody or yung mga OFW dito. Including na yung anak ko, yung aking son-in-law. Padala, i-live nyo dyan, no? Kukuha kayo ng mga, ang dami dito, Canadian. Kuha kayo, yung mga anchor person. Kuha kayo kung anong style dito sa panggobyerno, anong mga reaction, anong kabulastugan. May mga karnapers din dito, ang dami, ha? Napupulot sa Africa yan, doon dumadaan sa British Columbia, sindikato. Kasi dito walang bakod. Ayan, tingnan mo, dyan lang yan. Dyan lang yung sasakyan. Pag walang tawag yan, anti-deterrent, anti-burglar, yung mga wheel lock, ganyan talagang kukunin yung sasakyan mo pag na-timingan kayo. Ang hirap din. Maraming magnanakaw dito kahit sa mall. Walang waitress, walang mga staff na nagbabantay. Lahat lalabas, dala-dala yung kanilang groceries or mga items doon sa computer na walang nag-a-attend. Ano lang, debit lang, klak-klak, ganyan yan. Tapos maglabas na yung resibo. Pwede kang lumabas, nasa bulsa mo. Not unless siguro kung may mga high-tech na detector na wherein na-detect yung barcode doon sa gate. I don't know. Karamihan yata wala, eh. Honest to goodness dito. Minsan, isang trolley, yung malaki talaga, hindi yung maliit. Punong-puno, labas bigla, oh. Kasi sale dito last 3 weeks ago. Nakita ko talaga lumabas, boom, ganun. Pasigaw na lang yung babae na nakatingin. Bakit hindi nila hinahabol yung magnanakaw sa labas? Because pag nasa labas na yan, you are liable if something happens to the guy or
yung tao na yon na nagnakaw. Kaya, yeah, pinabayaan lang nila sa labas, tapos tawag-tawag lang yung nakakita doon sa control na we have somebody who just went out. Kindly please review the CCTV so that we can report to the authority. Parang ganun lang ginawa. Wala ditong sa atin kahit na nagnakaw sa mall. Minsan, meron dyan siguro may nagnakaw siya ng one sachet of shampoo, mga shampoo konti. Pag nahuli yan, bagbog sarado. Bugbog sarado Hipokrito Hipokrito Wag mo yun namang grabe. Lahat-lahat ng security guard paikutin ka kaagad dahil nagnakaw ka. Samantala yung mga politician dyan, yumaman yung kamag-anak yung mga kamag-anak niya nasa construction ng kanal, kung anong construction, kanal, daan, ganyan. Tapos yung mga sasakyan ng mga kamag-anak niya naka high-end na motorsiklo, magagarang sasakyan. Kasi hindi maiwasan, yung politician na to, mag-upo yan, hindi yan magnakaw, bibigyan yan. You have the privilege na more than enough na magkapera ka. Alam mo, may kaibigan ako mayor sa amin. Nung wala na siya sa pwesto, hindi na siya mayor. Parang natalo siya natalo. Nag-mayor siya tapos tumakbo uli, natalo. Ayun, yun nakikita ko sa pwesto maliit, nakaupo lang siya. Ayan. Ang pangalan ng pwesto ay Riquez doon sa ayun sa unahan lang ng Ladera building. Matagal na yun, 90s pa Kako kawawa din pala yung tong politician pag wala nang hanap buhay. Yung may vice mayor din kasama ko rin. Ayun, teacher, nagti-teacher siya. Just to make both ends meet. Di ba? Nung umupo uli yung mayor, ayun. Kung sa kahoy pa, grafted. Graft and corruption na, dami na. Ayan, tingnan mo yung kahoy. Kung ano ang puno, yan ang bunga. Pag namumunga yung kahoy sa kanyang anak, kanyang bunga, kaya yan. So, nagkaintindihan tayo. Okay, balik tayo sa propetang ang ganda. Mga picking teachers at scholars, historian. Alam mo kasi ito, balik tayo wala naman tayong ginagawa dito habang malamig sa mukha. Sandali, takpan ko muna yung mukha ko. Doon muna kayo titingin sa paligid ko. Pag nakatanggap kasi yung alam mo si God, matalino yun. Makinig ka kahit sino ka pa, makinig ka sa akin. Minsan hinihingi mo kasi na magpapakita yung si God. Tinatanong mo nga, are you there, God? Are you for real? Yung minsan yung karamihan na tinatanong ng isang tao, lalong-lalo siya curious siya sa religion, curious siya sa God. Oh God, are you for real? Can you show it? Can you show your face to us? Or anything that a sign that you are existing? Minsan pinapadala ng God aksidente. Kawawa. Ayan na yung kaibigan ko na Sudanese. Ayan na siya. Ayan. So, balik tayo. Yeah. Magpapakita yan sa signs. Ilaw, lightning. Minsan ang iba nakakarinig marami yan marami yan. I-YouTube mo. Ganun. Balik Kristo. Ex-Muslim to Christianity. Nakikita mo sa dreams nila lumalabas. Ngayon pinipili nila yung tao na may kakayahang mag-explain. Ngayon may nakatanggap nga ng theophany. Yan parang yun, lumubo yung ego. Lumubo yung ego. Naging fake siya na recipient ng goodness of God. Pinalaki niya yung kanyang sarili. Umangat siya. Kumuha siya ng mga funds,
mga followers. At ganito ang gagawin natin, ha. Ayan, parang talagang lumakas ang ego, ha. Sana isipon mo naman, tao ka lang, ha. You were not God. You were just a farmer, you were just a shepherd, or ordinaryong tao. Ngayon ganun ka na, yumaman ka pa. Hindi naman kasalanan ng yumaman, but you were able to make things na not pleasing to God. See, parang kang may negosyo na i-promote mo yung natanggap mo sa Panginoon, at saka yan ang sales stock mo, ha. Messenger ka ng God, ganyan. Wag na tayong maglukuhan, Chong. Kaya nagkagulong mundo dahil sa pride ng isang tao na binigyan nga ng chance ng God na sana siya yung medium of peace, medium of love, compassion to others, nawala. Naging worldly, ha? Karamihan naman sa atin worldly. We have the tendency to really love the world. Kaya habang nandito ako, makinig ka. You please watch me. Yan. God really gave you something na parang reward. Buhay ka, may talent ka, may ari-arian ka, dahil yan sa grace of God. Sometimes undeserved grace of God. Ayan, nagyabang ka, ha? Nagyabang ka dahil sa talent mo, sa properties mo. Yan, naging makamundo ka talaga. But you were maybe taught in the first place during your childhood or sometime in your life na hindi maganda ang worldly masyado. Sabi ng God, yan basahin niyo ang Holy Bible. Ang ganda-ganda ng Holy Bible, Ang ganda. Psalms, Proverbs, mga prediction, mga prophecies. Ang ganda. Pati nung pinanganak si Jesus Christ, ang ganda ng preaching. Ngayon may pinanganak doon na molecule na last and final molecule and prophet kuno. Iniiba-iba yung gaya yung sinabi ko. Iniiba-iba yung interpretation. Naging swapang siya. Naging makasarili siya. He did not maybe kept it by himself. Yung goodness of God, binigyan siya ng buhay, talent, ganyan. Ayun, naging hayop sa laman. Naging master of all vices, yung killing, gunpowder. Andiyan na naman yung taga Nueva Vizcaya. Andiyan sila, Ayan, magina. Ayan, sundo-sundo din siya. After that, apo ko na magdating yung bus. Kaya tinitingnan ko dito. Ayun. Mali yung interpretation ng nakatanggap ng theophany. Kaya nagkagulo Kaya ako, habang buhay ako, hindi ko napigilan to dahil matagal na ako nag-vlog. Doon sa dagat, naliligo ako dahil na-appreciate ko talaga ang ganda ng paligid. Nag-vlog ako doon sa Buda, ang ganda, sa Boracay. Pero walang nakikinig. Ngayon, gira na naman. Bombing na naman sa Mindanao. Alboroto na naman yung mga mokols. Yung mga low intelligence. Alam mo, pag nag-google ka, i-google mo yung moron. Sabi ng Google. Low intelligence. Kaya nagdumami yung moron. Yun. Isa pa pala, yan yung bus Ang inventor pala ng Google at saka Facebook, YouTube, Jewish. Kaya wag na tayong magyabang na kung sino ka pa. Magaling ka lang sa tunnel, libintador, yun ang sa'yo, kalaban mo. Airplane. Baby, bless Papa. You want to play? You're okay? Okay. Okay, you play.
Wait, wait. You play. Wait. Bye-bye, bye-bye. Yun ang aking apo. Namimiss niya sa labas eh. Yan. Nakapadikam ako habang dumarating yung bus para hindi mahalata na nag-vlog ako at may hawak ng camera. Yan, so yung mga tao dito kulang sa outdoors. Kasi ngayon ano na malamig. Ha? December, January, February, March, April, medyo spring na yata. Ayan, may mga dahon na dyan. April, May, may mga dahon na yan. Enough? Enough? Are you bored? Okay, we go. Oh. Okay, we go. We go. Oh. Wait. Because I I'm... need to pee. Yeah. Wait. Wait. 5 minutes. 2 minutes. Okay, go. Oh, what did you do in school? Did you sing again? What song? Christmas song? No, we watched the movie. We watched Frozen. You watch movie? Yeah, Oh. Frozen. Oh yeah? But today, How long? in, The whole afternoon? no. We were also watching movie with popcorn and with our stuffies. Oh yeah? with your teacher? Madam Oshom? Friends kasi. Naturuan sila ng friends dito. At saka libreng school, di ba? Parang Pilipinas, libre ang public school. Yung elementary at saka high school. Ang advantage dito, mayroon silang sariling school bus. Sosyal, di ba? Ay, salamat sa panonood, ha. I hope na nandyan ka rin, malusog na katawan, mataba ang bulsa. Kung ano-ano pa dyan, ha. Yung good luck, ha. Pero, one thing, walang good luck sa God, ha. It's always God bless. It's the grace of God. Huwag ka magsabing good luck. Walang luck sa tao. Oh, maniwala ka sa hindi, may God tayo eh. Ako, bakit ako nandito, naka-live, naka-social media? Grabe ka naman, 50 years ko nang tago-tago itong mga reasoning ko eh. Ayan, ha? 1965 pa, alam ko na eh. 1975, mas lalo. Hanggang 50 years later. Ngayon lang may social media eh, kaya unti-unti ko nang sinasabi ang mga katotohanan. Di ba? Na collections of mga discernment sa kung anong takbo ng utak ng tao. Matagal ko na yang alam eh. Yeah. Hindi naman yabang naman yan eh. Yung nag-o-observe lang ako. Bakit may mga turbulence nangyayari sa mundo. Ayan, kaya okay. I'll give you the key. Wait. Bryson maybe already woke up. Okay. Yung apo ko. Just leave the key there. Okay. Ayan. So, dito na tayo. Di ba? Maganda yung ating topic, di ba? I hope nag-i-enjoy kayo sa panonood sa akin. Kasi maraming nag-request, no? Ginagamit na nilang tool. Buksan muna natin yung Bebot Magan o Realty Magan na na YouTube. Ayan, marami na silang yan. Yung pinaka-fan ko talaga yung younger sister ng aking nanay doon sa Manila, si Mama Ramona Tianchon Opinaldo. Hi, ante. Hayaan mo na, ante, kasi wala naman tayong ginagawa dito. Pasundo-sundo ng apo at saka
ayun, yung morally upright living lang tayo. I do not say na I don't commit sins. Hindi tayo sabihin na wala tayong kasalanan. Balik tayo sa ah, last and final prophet. Wala daw siyang kasalanan. According to his followers, wala siyang kasalanan, hindi siya nagsisinungaling. Ang ganda eh. Ang ganda. But don't you believe, if you are human, hindi lahat ng dikta ng nakikita mo, yung theophany na yan, hindi yan lahat galing sa God. Sabihin ko sa inyo, ang demonyo, gagawa din ang gagawa yan. Kaya sa prayers natin, deliver us from evil. Ganyan ang evil. Talagang John chapter 10 verse 10. Yan ang kanyang mission. Kill and destroy. Ayan. Kaya wag kang maniwala pag may pumasok na theophany sa'yo. Wag kang paiyak-iyak, baka demonyo yun. Dahil ang karamihan dyan kasi umiiba ang kanilang feeling. Feeling great, no? Feeling great. So, matalino sila. They can create everything na to convince the other people. Manipulative. Kaya mag-ingat kayo sa mga taong nakakatanggap ng mga nagtitestimony ganyan. Ingat lang. Tao lang tayo. Prone tayo sa temptation. Parang lahat-lahat naman hayop sa laman eh. Gusto tikman lahat, pati litson baboy, pati balat, pati laman, hayop sa laman. Ang ibig sabihin nun, laman. Kahit propeta ka pa. Kahit lahat kayo nakatanggap ng theophany. Ayan, lasciviousness. Dinamihan niyo yung asawa niyo, wala namang masama doon. Hindi ko nga alam yan eh, bakit marami. Yan, sa Holy Bible, maraming asawa kasi eh. They married a lot of women. Solomon, ganyan-ganyan. Pero wala na yan. Totally erased na yan nung pinanganak si Jesucristo. Wala na, sabi niya, wala na, dito na kayo. Ako na yung, I am the way. Wala na yung iba, wala na yung paganism na practice. Wala na. Hininto na ni Jesus Christ yun. Kaya maniwala kayo sa Biblia. Kung nagbabasa na rin kayo, huwag niyong insultuhin. Ang Biblia, nandyan na yan eh. Matagal na. Kinakalikot nyo lang yan at saka mag-declare na kayo ng pinaka-alak na debar. Doon sa sinusulat nyo doon sa North Korean libro nyo. Nakakatawa eh. Kaya, yan, nabuo nga yan eh, yung libro na yan eh. Kawawa naman yung Holy Bible na ginawa talaga ng God. Although, sabi nila, corrupted. Because you are not satisfied with God. You were not maybe convinced na flesh of God si Jesus Christ. Kaya, kalaban nyo naman yung kawawa naman yung humble na tao na idol ko. Sobra naman kayo. Unreasonable yun. Unjustifiable yung ginagawa nyo. Ilang beses nyo pa siya nasaktan. Hanggang ngayon, kung gusto mong bumalik ka sa God, nandyan na si Jesus Christ. Huwag na yung mga kung ano-ano pa hawak nyo sa kamay o paikot-ikot yan sa bato. O kung sa Bisaya, patuwad-tuwad yan yung mga lubot yan. Kalimag ka mo ampo sa... Hindi, yung... Ayaw ko kasi yung mga hypocrite eh. Yung tunay lang. Tunay lang. Make good. You praise God. Kaya kung ayaw nyo talaga kay Jesus Christ, wala tayong magawa. So we'll just live morally upright. Kaya tanggalin na yung terrorism. Kaya hindi naman ako galit. Because we are praying for them. Because we pray for our enemies. Yaman? Diba? Yun. Yung mga nakatanggap ng mga theophany, yung mga actual presence of God experience. Yan, gumawa sila ng church. Naging somebody na sila. Yan. Supposed to be, isa lang ang intercessor, si Jesus Christ lang eh. Hindi ko alam kung anong nangyari sa Mormons. Pero karamihan, nakatanggap ng theophany yun si Joseph Smith. Nakatanggap yan. Hindi ko alam eh. Kasi hindi na ako interesado makinig sa kanila dahil
Hindi ko pa na-encounter kasi yung isa na nag-explain sa akin. Pero kaibigan ko lahat. Yeah, sila ni Kwan, Mormons yun eh. Si Cellular City sa Marbel. Nakalimutan ko yung kaibigan ko. Dati-dati sa Ramona Plaza lang yung, at saka lumipat siya dun sa may Octagon. Ngayon may mga Jensen na siya, may ticketing ng plane. He is also blessed with his wife. They were blessed so much. Naging milyonaryo na yata eh. Oh, yan, di ba? Ang ganda eh. Kaya ang greetings ko, magandang oras dyan, malusog na katawan at mataba ang bulsa. Okay, yun lang ha. Akit na tayo, malamig dito. Okay, peace. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. Umandar yung kotse. The Lord and be gracious unto you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Thank you for watching. Sa ulitin, December 14, 2023, mga 4 o'clock na ngayon ng hapon. Ayan o. Baliktarin na ito yung camera. Na-distract ako sa kotse. Dumating. Salamat ha. Salamat sa panonood. Okay, nandito pa yung iba. Yeah, dito ng iba. Sitatingan na kasi wala ng office. Siguro 8 to 4. 7 to 3 oh. Nagdatingan na yung 7 to 3. Okay, bye-bye. God bless us all. God bless us all.